Diyos. Amen. Sabi nga po dun sa ating inawit, God is awesome in this place. Amen. Makibukas po kayo sa akin sa Kabungkaan 3 verses 9 to 10. Sabi po dito, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Verse 10, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong bodega at aapaw ang ng inumin ang iyong mga sisilbi. Amen. Sabi nga po dito, mapaparangalan po natin ang Panginoon kapag tayo ay naghandog sa Kanya ng bunga ng ating pagpapala na pinagkaloob sa atin yung ating financial na kalagayan. Amen. Sabi nga po, ang Diyos ay napaparangalan kapag ginagawa natin yung Kanyang kalooban. Bagamat hindi po niya kailangan ng pera natin, pero naipapakita po natin sa ating paghahandog yung pagkilala natin sa Diyos na ang Diyos po natin ay Panginoon ng ating pananalapi. Amen. At hindi po ang salapi ang maging Panginoon. Sabi nga po ay hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Diyos. Amen. Kaya po, sa buhay po natin, kapag natanggap na po natin yung ating pagpapalang pinansyal, ipanalangin po natin. Sabi nga po, ng salita ng Panginoon, basta ang sabi po doon, manalangin kayo para hindi po madaig ng tukso. Amen. Yun po yung sabi ng Panginoon na sa ating pagbibigay, yun po yung ating isipin na ipanalangin muna natin para tayo hindi madaig ng tukso at para po maibigay natin yung para sa Panginoon. Amen. Sabi nga po dito na ito po, yung Mateo 26 verse 41, sabi po, manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Sabi nga po, ang Espiritu ay handang sumunod, ngunit ang laman ay mahina. Tayo po yun yung flesh natin. Lalo na nga po, pag tayo ay nakatanggap na ng blessings ng Panginoon, nandiyan na yung mga tukso. Kaya, kapag ganun po yun, sabi nga po ay tayo ay manalangin para hindi tayo madaig ng tukso. Amen. Sabi nga rin po dito sa Pilipos 4 verse 8, bukod dyan mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, at bagay na totoo, marangal, matuwid at malinis, maganda at kanais-nais. Amen. Kanais-nais po, kalugod-lugod po sa Diyos na tayo po ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita sa atin na ibinibigay. Amen. Yun lamang po, gusto ko pong idagdag yung kahapon na natutunan ko yung sa loyalty. Sabi po dyan, to be effective leaders, we must be loyal to the people of God. Loyalty builds a platform of trust which allows to honest conversation. Sabi nga po doon, ang loyalty, lalo na po sa ating church, sa lingkod ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin, maging sa buhay po ng bawat isa sa atin, kailangan nandun po yung loyalty. Sabi nga po doon, yung mga sagot ng mga kabataan, humbleness, yung sa ibang grupo naman ay yung praying each other, yung humbleness, yung encouragement, tsaka yung makipag-communicate yun. Amen. Yun lamang po at ibigay na po natin ang ating mga kaloob.